Bago ba yan talaga? Is it new? Saka bagay ako, walang makeup, no? Hindi din eh. Kaya pala eh. Punta ka muna sa Sabi makeup ko nga ko. sa'yo, pag magaganda, hindi na kailangan mag-makeup. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-10 ng Hulyo taong 2013. Ikaw, nag-makeup ka pa. Simula po ng pagbabago. Sabi mo mga mas bagay sa akin walang makeup eh. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. Hindi, mas bagay mo yung makeup para ka nakamaskara. Hindi yun So, yung sinabi andito mo. po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badua. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. Bagay, may makeup pa wala. Wala akong pake. PTV Sports! Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Lineup ng Gilas Pilipinas. Sinasabing pinakamatangkad na pool sa kasaysayan ng bansa. Pero sino nga ba ang hindi maisasama sa Final 12 cut? PTV Sports boxing expert attorney Ed Tolentino. Napipisil ang tagumpay ni WBO minimum weight champion Merlito Sabilio kontra Colombian challenger Jorge Estrada sa Sabado. Ronel Walda, kauna-unahang Pinoy rider na nagpositibo sa banned substance, pero Road Bike Philippines rider nagsumiti na ng apela at eksplanasyon sa UCI. British rider Chris Fromm, overall leader pa rin, papasok sa 11th stage ng 2013 Tour de France. At Houston Rockets, pinagmulta ng NBA Commissioner's Office. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po natidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918, sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Una po sa ating mga balita sa basketball. Samut-sari na po ang mula basketball experts at fans, isang araw bago po i-anunsyo ang final lineup ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan. At sa current 13-man roster ni National Coach Chot Reyes, marami ang naniniwala na isang point guard ang posibleng mabakla sa team. May report si Miss Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Isang araw bago ang D-Day, nag-ikot ang PTV Sports para alamin ang pulso ng publiko kung sino-sino sa tingin nila ang mga karapat-dapat na bubuo sa final lineup ng Gilas Pilipinas team. At mayorya ng aming mga nakausap ay si veteran point guard Jimmy Alapag ang itinuturong dapat ilaglag mula sa present 13-man roster. Ang sa akin po sa palagay po, dapat tanggalin dito si si Jimmy Alapag, si Larry Ponasher, and si Jason Castro po. Kasi po si Jason Castro is may injury po. So si Jimmy Alapag naman po, masisira po yung schedule niya sa token text. Then si Larry Ponasher is medyo may edad na rin pa. Si Jason Castro, si Jimmy Alapag, tsaka si Gary David. Bakit? Siguro kasi medyo ano na sila parang mahina na eh. Hindi na makabantay masyado ng mga nila kalaban nila Isa sa gusto is si Gary David. Kasi yung laro niya kasi napansin natin nun sa conference nila is individual game siya. Kaya parang mostly na siya lagi ang tumitira na nagana ng bola, ganun. Okay, si Jason Castro. Kasi yung game niya hindi pa pwede pang international. Sa guard, si Jimmy Alapag, yung gidadap ko rito. Kasi medyo may edad na sa mabagal. Dito sa big man naman, masyadong marami itong big man nila. So, kailangan, magbawas na ako ng dalawa ito, si Mark Pingris, saka si Belga. Kasi si Belga, masyado ng malaki yung katawan nito, medyo mabagal sa loob to. Yung si Pingris naman, walang outside shooting. Pero kung si former national cager Kenneth Dorendes ang tatanungin, si Mark Pingris ang sa tingin niyan na hindi dapat mapabilang sa Philippine Quintet dahil masyado umanong undersize ang 6'5" slotman para sa number 4 spot. For me lang, baka si Mark Pingris. Sa akin kasi ang size niya and the same time, yung range niya hindi masyadong malayo. Samantala, tiwala naman si former national coach Raiko Toroman na makakayanang makipagsabayan ng mga Pinoy dribblers sa mga top Asian rivals. Lalo pat maituturing aniya na tallest Philippine team ever ang Chot Reyes mentored squad. Besides
is not a problem. I think that we have the highest national team, whichever step on the floor, with Marcus Dalkit, with Fajardo, Junior Fajardo, with Japet, with Elga, with Ranidel. I think that that means that we have size, we have skills, we have domestic course, we have everything what is possible to have. We don't lack anything now. Sa punto de vista naman ni 2019 Philippines mentor Yeng Giao, ang pag-adapt sa officiating ng FIBA brand of play ang isa sa mga dapat pagtuunan ng pansin ng pambansang koponan. Adjustment yan pagdating sa officiating, yung mga calls ng referees. Yun, hindi mo masisimulate. Hindi mo kasi masimulate yung tawag talaga ng mga referee pagdating ng liga. Dahil iba-ibang mga background pinanggalingan yan, iba-ibang interpretasyon nila. Yun ang mahirap sa international competition is the consistency of the calls. No, wala talagang consistency ang mga tawag diyan. Kung mas maraming problema at mas marami kang dapat i-complain pagdating ng officiating sa international. Ang Gilas Pilipinas ay susuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship simula sa 1 ng Agosto. Bitbit ang pangarap na makasungkit ng tiket patungong FIBA World Cup sa Spain sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, tila magtatagal pa ang injury layoff ni Barako Bull Energy Colas veteran Rico Villanueva. Ito'y dahil hanggang sa ngayon ay naghihimas pa rin ng ACL injury ang 6'5" slot man. Dahil dito, tanggap na ng Energy Cola ang posibilidad na sumong sila sa season-ending PBA Governors Cup na wala si Villanueva. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Malabo pang makasama ng Barako Bull Energy Cola sa PBA Governors Cup si big man Rico Villanueva. Ito'y dahil kasalukuyang pang nagre-recover ang 2003 round pick mula sa ACL surgery. Ayon kay team manager Rafi Casiao, hindi pa game shape ang pangangatawan ni Villanueva, kaya't wala aniyang katiyakan kung makakabalik pa ang 6'5" slotman ngayong season. Rico hindi pa rin makakabalik because sabi niya baka August pa siya makapag-start, no? Medyo doubt siguro yan this coming conference, no? Maybe yan talagang in tip-top condition yan, probably sa All Filipino na, no? But he will start to practice with us siguro by August or September. Samantala, siniguro naman ni Villanueva na kapag nakabalik na siya sa hard court, ay babalik niya sa tamang forma ang kanyang kondisyon. Kaysa ma-disappoint ako or lalong tumagal, kung hindi ko makukuha yung performance na gusto ko, parang tsagayin ko na lang ngayon, di ba? Okay. Madaling, dahil lalo ko matagal, di ba perform. Sa katunayan, inamin ni Villanueva nagigil na siyang makabalik aksyon. Lalo pat naging masalimuot ang kampanya ng Energy Cola sa nakalipas na 2 komprehensya ng liga. Siyempre, nakakalungkot dahil dalawang mag-experience na hindi maganda pinakita namin. But at the same time, masaya rin ako ngayon dahil sa nakikita ko talagang tinatry nilang ayusin yung lineup namin. Makakuha ng maganda ng mga players na sa tingin nila makakatulong para sa team na. Ang 33-year-old na si Villanueva ay na-acquire ng Barako Bull mula sa Barangay Ginebra, San Miguel nitong nakalipas na off-season, kung saan nag-average siya ng 14.1 points at 9 rebounds sa paglalaro lamang ng 1 buwan para sa George Chua franchise. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Magaling ka agad, Rico. Good luck sa Barako Bull Energy Cola. Samantala, pinag-aaralan na po ng Global Port Batang Pier ang shortlist ng kanilang mga import prospects para sa papasok na PBA Governors Cup. Sa 10 po kasing PBA teams, ang Global Port na lamang ang wala pang reinforcement. Pero ayon kay Coach Junel Baculi, may 3 pangalan na silang nire-review at ang mga ito ay sina Ron Howard, Marketh Cummings at Mike Harris. Si Harris ay prospect na po sa NBA kaya't naniniwala si Baculi na maaaring malabo na nila itong makuha pa. Kaya naman naiwan na lamang ang kanilang choices kina Howard at Cummings. Samantala, masayang ibinalita naman ni Baculi nang mag-ensayo ang kanilang mga bagong recruits na sina Jay Washington at Yusef Taha. Dahil dito, umaasa si Baculi na simula na ngayon ang mas maigting na kampanya ng Global Board para sa kanilang simpleng misyon na mag-improve
at may improve ang kanilang 10th place finish sa unang dalawang komperensya nila sa PBA. Sa ngayon, wala na siguro kasi first day of practice ni Chiwas kanina, yesterday si Taha, so wala na siguro, wala na yun, okay na yun. Please, mga fans ng Global Port, no, bear with us, we're rebuilding, and hopefully we can come up with a good team come August 14 for the third conference. Mabuhay lahat ng mga PBA fans. Samantala, may posibilidad naman na akuin mismo ng PBA ang broadcast coverage ng liga. Ito'y kung hindi makapagbigay ng katanggap-tanggap na proposal ang present cover na TV5. Ayon sa ilang makakapagkatiwalaang source ng PTV Sports, pinag-aaralan na ng PBA na gamitin ang clause sa TV contract kung saan magmumulta ang TV5 sa oras na kunin ng liga ang broadcast coverage. Sa ilalim ng kontrata, otomatikong magmumulta di umano ang TV5 ng tumataginting na 70 million pesos kapag hinawakan ng PBA ang TV coverage. At karagdagang 2 million pesos naman sa bawat laro na hindi maiere. Sa ngayon ay may 3 taon pang nalalabi sa broadcast agreement ng PBA at TV5 at bukas ay nakatagdang magpulong ulit ang 10-man board ng liga kaharap ang ilang top executives ng Manny V. Pangilinan-owned network. Ito'y upang talakayin ang pinakabagong proposal ng TV5. Sa Collegiate League, umaasa ang 5-time champion Ateneo Blue Eagles na matutuldukan nila ang 3-game losing start sa UAAP Men's Basketball Wars ngayong season. Nasa ilalim ng standings, makakatapat ng Katipunan Base Squad ang Adamson Falcons sa linggo. May report si Miss Keisha Halili. Sa aming pagbisita sa ensayo ng Ateneo Blue Eagles, kapansin-pansin ang hindi pakikihalubilo ni star guard Kiefer Ravena sa hard drills at scrimmages ng team. Sa katunayan, tila tinatansya pa na 6'1" dribbler ang kanyang sarili matapos na magtamo ng sprained right ankle bago ang opening ng UAAP Season 76. Well, of course, I'm frustrated na di ako especially natatalo pa. Pero, I mean, the guys are doing the best that they can and I just can't wait to get back on the court with them once again. Samantala, aminado naman si Ateneo head coach Bo Perasol na isa ang pagkawala ni Ravena sa mga dahilan kung bakit nasasadlak sila ngayon sa 0-3 losing start, bagay na huling naranasan ng team noong 1997. Pero naniniwala naman si rookie guard Christopher Newsome na kayang punan ng team effort ang pwestong pansamantalang binakante ni Ravena. Unang-una, si Kiefer hindi pa naglalaro for 3 games. So, yun talaga ang challenge namin, personnel, tao, and syempre, it's going to relate to kung ano yung ginagawa namin. I don't think we can really do effective playing kung ang aming personnel hindi kompleto. As a team, we all have to do it together. Individuals have to step up. Without Kiefer, the only way that we'll be able to get wins is as a team. At dahil na rin sa kanilang puspusang pag-iensayo, tiwala si Perasol na makakapasok na sila sa winning sa laban kontra Adamson Falcons sa linggo. I would like to believe so. Kailangan gumawa kami ng paraan para makuha namin yung first win namin. I'm still hopeful na nandyan pa rin naman kami. We can really fight kung ano pa yung pwede namin ipaglaban. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Hometown crowd ang isa sa mga magiging bentahe ni Pinoy WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabilio sa nalalapit na title defense kontra Colombian challenger Jorge Estrada. Ito ang pananaw ni veteran boxing analyst attorney Ed Tolentino 3 araw bago ang showdown ng dalawang ring gladiators sa Soler Resort and Casino sa Pasay City. Ang kabuuang detalye ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Inaasahan ni boxing analyst attorney Ed Tolentino ang isang impresibong panalo ni Pinoy World Boxing Organization minimum weight champion Merlito Tiger Sabilio sa unang title defense nito kontra Jorge Estrada ng Colombia ngayong Sabado sa Soler Resort and Casino sa Pasay City. Ayon kay Tolentino, malaking bagay ang hometown crowd na
pagsusuporta sa Bacolod native champion na unang beses pa lamang magbibida sa pamosong Pinoy Pride Boxing Series. Para kay Tolentino, may sapat na kakayahan, experience at lakas si Sabilio para malampasan ang kung anumang ilalabas na galing ni Estrada. If you do not have the power to derail itong on-rushing Sabilio, yes, you might move well in the ring, but being bereft of power, how can you stop a freight train like Sabilio who will come after you? It's a good counter-puncher. Maganda rin tumiming. Pero sabi nga natin, baka yung mga suntok niya mag-bounce off lang. Hindi din kumbinsido si Tolentino na ang pagiging first-time main eventer ni Sabilio ay magdudulot ng matinding pressure para sa 29 anyos na defending champion. At tingin natin dito sa batang ito, handa naman siya for his coming out party. Kumbaga, he appears to thrive under pressure. In the same way that he won the title a few months ago by going as far as Colombia and beating the local boy there. Palagay ko, ganito na kanyang pakiramdam na talagang he will thrive under pressure, he will put on a good show, put on a fight to remember para sa kanyang mga tagahanga. Sakali man na manalo si Sabilio kay Estrada, ay simulan pa lamang daw ito ng proseso upang tuluyang kilalanin ito bilang world champion na hahangaan ng maraming Filipino boxing fans. Yung maging world champion, hindi pa sapat yun to gain recognition. Una-una, dami nating world titles. It's easy to call yourself a world champion. So nagkakatalo yan sa pagiging dominante mo, the world champion. When you start beating up all the challengers in your weight class, that's when the recognition, that's when the fame and fortune start rolling in. Ang 12-round title clash sa pagitan ng Sabilio at Estrada ay magaganap Sabado ng gabi sa Soler Resort and Casino sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, malaki ang paniniwala ni American Brandon Rios na kaya niyang i-upset si Manny Pacquiao sa Nobyembre 24. Ito'y dahil na rin sa harapin niyang mabigat na ensayo 3 buwan bago ang laban. Plano ng Team Rios na sumuong sa training camp sa Oxnard, California sa huling linggo ng Agosto. At ito'y matapos ang promo tour nila ni Pacquiao sa China. Bukod pa rito, balak rin ni Rios na lumipad patungong Macau bago ang bakbakan para magamayan na umano niya ang klima sa naturang bansa. Hindi rin pinapansin ni Rios ang katotohanang mas malapit sa kuta ng kalaban ng venue na Macau dahil sa ibabaw ng ring ay silang dalawa na lamang umano ni Pacquiao ang maghaharap. Galing sa unanimous decision loss sa rematch kontra Mike Alvarado noong Marso, si Rios ay magde-debut sa 147 pounds. Katapat si Pacquiao, bit-bit ang professional record na 31 wins, 23 by knockouts, 1 talo at 1 tabla. Sa kabilang banda, ipaparada naman ni Pacman sa laban ang kanyang maningning na record ng 54 victories, 38 via stoppages, 2 tabla at 5 olat. Sa iba pang balita, problemado ngayon si road bike Philippine sprinter Ronel Hualda. Ito'y dahil posibleng mapatawan siya ng suspension ng World Governing Body na UCI matapos na magpositibo di umano siya ng banned substance sa nakalipas sa Tour de Singkarak sa Indonesia. Pero nakapagsumiti na ng paliwanag sa UCI, ang Road Bike Philippine Cycling Club at si Hualda. Nagbabalik si Ms. Nicole Ramos. Nahaharap sa suspensyon ng World Cycling Governing Body na UCI si Road Bike Philippine sprinter Ronel. Ito'y matapos na magpositibo di umano sa banned substance ang blood A sample ng pint-sized rider nang lumahok siya sa nakalipas na Tour de Singkarak sa Indonesia, kung saan inangkin pa niya ang top honors ng Stage 6. Pero depensa ng kanyang asawang si Edna Lynn, umiinom lamang ng fertility medicine si Hualda dahil pareho silang may problema sa pagkakaroon ng anak. Para po i-attest na, hindi naman siya talaga totally illegal, kundi may doctor's recommendation naman po siya. Pero kumaga, yung iniinom ni Ronel is yung clomiphene citrate po yun, na para magbuntis po ako. Kasi parehas po kasi kami may secondary infertility. Yung pag-take namin ng medication kasi is nagbe-base din po siya sa kung kailan ako kailangan mag-ovulate. So, sumasabay lang yun sa akin. Pero nung na-test na po na masyadong mababa yung sperm count niya, so kailangan niya uminom ng for 3 months, ganun po. So, nagsimula kami magpa-check up ng October, tapos December,
tapos March, tapos until now po, nung pagbalik na namin ng Pilipinas, sobrang baba na naman po ng sperm count niya. Na-advise na nga rin po siya na magpahinga na kung talagang gusto niya, kung gusto namin na magkaan. Handa rin umano ang kanilang doktor na humarap sa investigasyon ng UCI para ilahad ang tunay na health condition ng mag-asawang Hualda. Bali, actually, kinausap na nga rin po namin yung doctor namin na kung pwedeng magbigay ng magpa-interview. Pero syempre, sabi na po niya, hindi siya makikipag-usap, hindi siya magbibigay ng statement sa media, pero kung yung owner ng company or yung investigative committee yung kailangan niyang kausapin, makikipag-usap naman po siya. Samantala, buo naman ang paniniwala ni Road Bike Philippines team owner Engineer Bong Sual na inosente at walang planong mandaya si Hualda. Kasi hindi ko naman talaga napapatunayan na gumagamit siya. Yung explanation with the black and white, may medical abstract sila na pinadala na ron, which is instructed by our team na magpaliwanag sila sa UCI. Kaya lahat nung medical abstract na at medicine na ginamit na i-report, and including yung mga doktor sa na napadala doon, and then we will just wait kung magiging resulta. Doon lang kami gagawa ng action against sa Colonel Hualda. But now, nakapress lang siya kapag hindi pagpunta doon sa automatic nakaano rin siya dito sa recycling. Siyempre, suspended ang UCI, and then sa recycling. Pero nandun pa siya sa kampo namin at still nagpa-practice, hindi ko pinapitigil yung bata. Sa ngayon ay nakapagpadala na ng official response sa UCI, ang Road Bike Philippines Cycling Club at si Hualda. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa table tennis. Kasado na po ang lahat para sa opening ng 2013 Southeast Asian Junior Table Tennis Championship sa Maynila sa Biyernes. Maghaharap-harap po ang may 150 young, local at foreign racket wielders sa 5-day net fest. Mahati sa under 18 at under 15 na mga kalahok at sila po yung maglalaban-laban sa men's at singles at women's singles, men's at women's doubles at mixed doubles. Sina John Paul Gubaton, Shamiel Pineda, Ian Lariba at Emmy Rose Day ang mga inaasahang babandera para sa bansa, katapat ang mga Southeast Asian rivals. Thailand, Brunei Darussalam, Singapore, Cambodia, Myanmar, at Vietnam. Paano ulit mag-table tennis? Susi? Paano mag-table tennis? Tawa ka nagtawa. Bagay sa'yo. Uy, batiin natin Girl na si girl. Boss George Chua, yung may-ari ng magandang Barako Bull Energy Cola, tsaka si Boss Rafi Casiao, nanonood sila sa atin. Magandang hapon. Tsaka batiin na natin si Boss Michael, tsaka si Boss Paul Chua. Unang sagit-sig pa lamang po yan ang mga balitang aming ihahatid sa inyo. Susunod na inyong favorite text, email, Facebook at Twitter messages. Siyempre, sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Mayong adlaw sa tanan, ako po si Donon Tiveros ng Alaska Aces. Panoorin niyo po ako sa home court kay Ramos sa darating na Webes. At nagbabalik ang pinakamalap na sports newscast sa bansang PTV Sports. Welcome to iSports. I'm Nicole Ramos. I'm Dennis Principe. And of course, kilala niyo na kung sino itong nakaputi The ngayon. man in white. Paano yung Dencho, Padilla. Paano yung Yung papadala ng mesa. table tennis? Oo nga. Yung... Paano yun? Gano'n, no? Dapat may ganun yung paa. Ganun. Dance sporting ginawa mo. Okay, so paano kayo makakapagkwento? Uy, kwentuhan nung tayo, hindi yung kaming tatlo lang ang nag-uusap. Dapat kasali ko kayo dyan sa mga bahay. Oo nga, kwentuhan tayo. Oo, kwentuhan nung tayo. Okay, habang Tara, habang kayo po tayo. ay naghihintay pa ng inyong mga hapunan, no? Paano kayo makakapagpadala ng mensahe? Yes. Ganito po yun. All you have to do is follow us at facebook.com/PTV4Sports. Yep. You can also follow us at twitter.com/PTV
ptv.ptv.ph/ptv4sports. You can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. And for those who want to send in text messages, just type in radio space, SR space, namespace, message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart and Talk and Text. Saan? Padala nyo Pwede na yung saan? ang mga mensahe nyo. Okay, so... Saan? Pwede dyan? Saan? Saan? 350? Oo, pwede sa 350. Okay, 350. Kasi hawak na ni MVP yan, di ba? Yung saan. Yeah. Kalaban niya ng Globe. Globe, yung pinakamagandang network. At saka yung Touch Mobile. Oo. So, Globe ka din, di ba? Pero dati, ano ka? Ang tawag doon? Nag-model? Model ito eh. Nag-model ako dati. Kaya lang, pinagsisisihan ko yung commercial na. Hindi ko ba nakikita Hindi yun? ko pa nakikita. I want to see that commercial. Snow Badwa. Parang Nasa galing niya YouTube ron. ba yan? Ang galing niya ron. Galing ko umaacting doon. Oo, nasa YouTube yun. Ang papakita ko Anong sa'yo. role mo doon? Siyempre, artista. Reporter. Reporter. Oh, wow. Sige, mamaya natin pag-usapan yan. Punta muna tayo sa mga text nila. Nakakaya naman sa kanila eh. Ito. Sabi ni Alex, basahin niyo naman yung text ko. Live po ba sa TV5 lahat ng games sa FIBA? Yung lahat ng MOA? Team Pilipinas. Yung Team Games. Pilipinas. Games. Second game lang. Yung live pala lahat sa sa Interaction. Sa Action TV? Sa Interaction Channel Action 41. TV. Channel 41 plus 19, plus 17 plus 18 ba? 59 sa Sky Cable. Sky Cable naman. Oo. Hindi ko kasi alam yung channel sa Sky eh. Ako, signal ako eh. Signal. Ako na din, signal. Satellite ka eh. Satellite. Kayo, signal din kayo. Signal. Kayo, Dennis. Cable. Baron. Antena. Baron, antena. Oo, Baron. Okay. Galing kay Boyet. Minsan ako kumikidlat eh. Okay, update po sa Petron, may trade ba? Ganun yung antena eh, no? Uy, kumikidlat ka lang pa rin yung TV. Ganun. Kasi yung may brown na yung brown na gagalawin mo na kable. Uy, aalugin mo yung payat ng kable, no? Update sa Petron. Ako, Petron. Madami tayo. Paraging may tanong Brad? sa Petron. Petron daw. Petron, wala ho siguro ng trade no, sa Petron at ang latest ito mukhang i-maintain na nila. Although they're still trying to work out on something na kailangan pa nila. Kasi ang nakausap ko kasi si Coach Lee Abanilla. Sabi niya sa akin siguro wala lang movement kasi okay naman na daw yung kanyang mga roster pero siguro isang point guard pa. Parang ganun. So yun ang hinahanap. Yung ano niya. Meron ka ng Kabagnot, meron ka pang Denok Miranda, meron ka pang Chico Lanete. Bakit isa pang gwardiya? Oo nga, bakit kaya? Siguro. Bakit? Malay mo si Kabagnot, di ba? Oo, naman. Oo, di ba? Kung sa'yo Barako? Okay naman. Uy, batiin natin. Boss George, hindi Barako, mukhang wala na. Okay na yung Barako. Okay na. Ano na sila. Parang dagdag bawas. Tsaka balak nila i-develop na yung Bulawan, Brad. Maganda raw yung ipinapakita magaling naman talaga yung si Gilbert Bulawan. May shooting, may defense. Marami nga nagtaka dun eh. Sabi nila, bakit kaya kinuha ng Barako si Bulawan? Sabi ako, hindi kumikibo kasi hindi naman ako, di ba, pwede magsalita for Barako. Decision nila yon. Pero turns out, mukhang maganda yung pinapakita ni Bulawan. Tsaka import stopper. Ganyan din yung nangyari kay Belga, Brad eh. Nung tinraid ho ng Meralco si Belga sa Rain or Shine, ang hiningi nga ho doon na kapalit, di ba, si J.R. Reyes. Ngayon, sabi nila Mr. Raymond Yu, kami, Belga, tsaka J.R. Reyes, dagdagan mo naman ng pick. Di dinagdagan ng pick. Anong gusto niyo? Dinagdagan ng pick, pumayag si Pato. Ganun si Pato, ang daling kausap. Di ba yung kumbaga, lituhin mo lang ng konti, oo na. Oo. Sige. Pick. Binigay yung pick. Ngayon yung pick na yan, pwedeng maging Sanggalang yan. So yung Belga po, ang naging kapalit, J.R. Reyes, saka Ian Sanggalang. Na-develop na nila. Di ba? Ganun yung ngayon. Ngayon, sabi naman ng Rain Rosel, pwede nyo ba ipalit ulit kay J.R. Reyes si Belga? Ay, hindi na kami papahig, hihingi ulit kami ng dagdag. Ganun na yan. Kaya yung Bulawan na yan, Brad, nung pinalit ng Meralco yan, abangan mo. Tsaka yung Ron J. Buenape, maganda rin. Tsaka yung Keith Jensen. Di ba? Yung Jensen, yun, medyo ako ron. Maganda yung pananaw ko ron. Kay Keith Jensen, yata yan. Ang maganda kasi kay Ron J, akma siya dun sa sistema ni Raiko na may mga outside shooters. Yung FIBA, di ba FIBA brand? Mas spread niya yung floor eh. Unlike dati na pagka napigilan na sila maliksi, di ba? Alam mo pala sa Barako, ang niya pala, ang nickname niya, Faster. Sino? Si Raiko. Kasi pag nagpa-practice daw sila, faster. But I find him Coach Faster. very gentle siya na coach. Kasi kahit na gagalit. Pag nagpa-practice si Coach Raiko, ha?
No? Tsaka si Charles. Si Charles Chu. Oo, pag pupunta ka sa practice sila, kamayin mo, mababait yan. Tsaka Mabait lalambot, naman talaga ang sila lalambot eh. ng kamay nila, Nicole. Oh, Malambot. pareho yung dati mo. Makinis. Makikinis yan. Makikinis kasi, siyempre, si Charles, mayaman. Si Raiko, Serbian yan, di ba? Hindi humahawak ng lupa yan. Hindi humahawak ng lupa. Oo! Kaya kamayin mo, ha? Payo ko sa yan, ha? Okay. Basta tayo ng mga text messages. Pare ko yun. Ito. Oh, pare ko din yun. Sino boxer nagmula sa flyweight at umakyat sa heavyweight? Diba naka 8 division na kamukha din kay Pacquiao? Franco from Tandy. Naku, mukhang sa ano lang ata yan. Mukhang sa Xbox lang ata yan. Meron si si George Carpentier, pre. Mula flyweight nga siya. Mula flyweight. Or lightweight? Hanggang heavyweight. Flyweight, Hindi si George papuntang Carpentier. heavyweight. Oo, mula sa 112, umakit Hindi, sa... pero ano yan, nag-campaign, pero hindi nag-champion. Yun ang, si Mr. Lilo kasi nakakaalam nito eh. Tawagan kaya natin si Mr. Lilo. Sige, try. Basta mga kaya lang, wag sana mataon na may iniindang sakit ng katawan si Mr. Lilo. Minsan apektado ng katawan yung kanya memory. Okay. Ano sabi niyan? Oy, Totoo lang ako dito. o nga, sige, basa muna tayo. Ito muna. Basa tayo. Romel. Or ito. Sige, pakita mo yung Ito, picture. pakita muna yan, natin. Uy, nakakatawa ko yung Nakakatawa yung picture. Makita niyo. Pinalitan ni Matthew Lawrence Look yung at our faces. mga mukha namin eh. Siya kaya yung naka-ano. Siya yan. Cute naman. Anyway, ito sa kabilang linya na si Mr. Lirio. Mr. Lirio, gandang hapon ho. Apo, I'm sure nanonood ko kayo kanina pa, ano po? O, busy kayo? Busy ko kayo? Baka nandiyan kayo sa inyong travel agency na sikat, ha? Anyway, Mr. Lirio, may tanong ko kasi dito, sino po yung boxer? Nadidinig niyo po ako, Mr. Lirio? Sino po yung boxer na nangmula sa flyweight at umakyat sa heavyweight? Baka naka 8 division na kamukha din kay Pacquiao, sabi ni Franco. Si George Carpentier yun, di ba, boss? George Carpentier. Pero hindi yan ang heavyweight champion. Hindi siya nag-heavyweight champion. Pero ano? Lang yan sa European champion. Pero the heavyweight champion si George Carpentier. Ano ho yung mga naging... Manny Pacquiao naman ang 8 division world champion. Hanggang sa ngayon, wala pa nakapagtay kay Manny. Pero si George Carpentier, hindi ba siya nag-champion? Sa flyweight, perfect. Ha? Hindi. Kumampanya lang siya. Kumampanya lang. Sa bagay ng mga panahon ni Carpentier na to, no? Yung wala pa ho talaga na maraming division, no? Kaya mahirap kumuha ng championship, isa pa lang nun, no? Isa pa lang. Tsaka ano yan? World Boxing Calcis, lang yan, anak lang yan sa WB, World Boxing Association. Dati, hindi National Basketball. Po. Okay. Thank you so much, Mr. Lirio, Ito ba si George Carpenter, kapatid to nung kumakanta ng There's a Kind of Hush? Carpenter pala yun. Po. Thank you po, Mr. Lirio. Thanks ako mamaya. Thank you. Salamat po. Thank you so much, si Mr. Renato Lirio ng Sports Radio 918. Walking encyclopedia ng Daily Tours, the number 1 agent in the land. Okay? Basta tayo ng mga tweets. Nicole? Paolo Ponciano. Snowbagwa, magkano po ang kikitain ni Manny sa Pacquiao-Rios fight? Gano'ng kalaki yung ibinaba ng value ni Pacman? Okay. Paolo, sasagutin namin yan. At ang inyong pang mga katanungan sa pagbabalik ng Sports. Ako po si Willie Miller ng Global Port. Araw-araw po, hinahabol kong panoorin ang PTV Sports. At nagbabalik muli ang PTV Sports. Welcome to iSports. Balik tayo sa question ni Paolo Ponciano. Yung question mo, Paolo, magkano kikitain ni Manny? Normally, hindi nila dinidivulge yan Di ba, Dennis? Kumbaga, parang ngapa-ngapa ka, makikibali-balita ka. Pero ang intindi ko sabi ng Team Pacquiao, hindi sila papayag na bababa ng $20 million for that fight, partner. And against Marquez, he received around 27 million Di ba? Against So, bumabaho siya, nag-devaluate siya ng 7 million.
Yun, pero... Tsaka hindi rin kasi kikitain kung bibigyan siya ng 20, hindi kikitain ng Rios fight eh. Yun. Kasi, di ba? Pero ano to pay-per-view itong laban na to. So may potential na ano. Kumita pa. Although, yun nga, galing sa dalawang talo. Tsaka galing silang talo pareho sa talo. Tapos, Macau pa yung laban. Diba? Tsaka ano eh. Tsaka andyan dyan na naman yung element of mismatch eh. Di ba? Kasi 140 pounder ho kasi talaga. Usapan natin, ano ka, 8 rounds ka? Oo, 8 rounds ako. Ako, 5. 5-8 rounds. Ikaw? Ako hindi ako nag-vote nun. Hindi ka nag-vote. Pero, hindi, sa safe draw. Ilang rounds? Draw. Tingin mo. Yung Pacquiao over Rios. How many rounds? 4 or 5. 4 or 5. Okay. 4 na lang. Para akin eh, 5. Okay. Sige, alamin natin. Ikaw, Meg, ano sa'yo? Pacquiao Rios. How Ano ka many round? rounds? 5 rounds. Huwag ka nang gumaya kay Dennis. Gaya. 6 ka. 6 ka. 6 si Meg. Okay. Anyway, sige na. Basa ko kami. Bibilisan nun namin ang basa ngayon para hindi kayo magalit. Kuya Edwin Cortez. Okay, game. Ito si R. Cruz. RJ Cruz. Sir Snow, kailan po umpisa ng PBA? August 14? August 14, yes. Pabati naman po ng family cruise dito sa Bustos, Bulacan. Salamat po, Poggings. Nabanggit mo ng tama, Bustos, Bulacan. Bustos. Okay, next si Edward Adias. Edward A. Diaz. Ang sabi niya ay? Snow, tamang-tama ba yung import ng Hinebra sa sistema ng team? Oh, ikaw, Dennis. Ikaw na. Si Coach Al Francis, sabi niya, parang galing. Parang galing. Magaling. Parang. Sa loob. Parang. Tsaka ano daw eh, no? Aggressive daw eh. Tsaka magaling pumoste. Parang subukan ng tawag. Magaling. Hindi, magaling yung pumoste. Pumoste rin daw eh. Nakangalabaw. No? Tapos Kaya lang. Yung big man na kaya pahirapan. Kaya lang, mukhang may injury. Malay mo naman, sinabi lang yun. Kasi nga May injury. Pero parang magaling. No, sabi niya. Galing. Okay. So, So, meeting tayo. pinahirapan si... May meeting tayo, Dennis. May meeting tayo. Eric, ito si Asi. Okay, basta tayo mga text. Kumuha ng 40. Facebook naman tayo. tayo. This is from Matthew Lorenzo. Meron bang digital channel on PTV that covers sports programs? Parang yung Digital, Hyper. parang hyper. Wala ho eh. Pero malapit na ho kami maging digital. Inaayos na ho sa taas. Di ba? Hoy, dahil may budget na Kaya, eh. hopefully, makikita na natin yung... Tapos yung mga bagong bossing pa natin eh. Mababait. Hindi mo, para madali mabait eh. Magagaling. Magagaling. Tsaka mabait. Yun ang importante doon. Yung dati, ang sama na makating yung boss natin dati. Ay, ewan ko, wala ako rito. Di ba hindi ka nga binigyan ng extension nung nakaraan? Matagal na yun. Oo, sama yun eh. Pag nakakita ko yun, tuturo ko to. Nakikita mo to? Gaganunin ko yun. Gaganunin ko. Okay, basa pa tayo. Ito from Jason Rubio. Sir Snow at Dennis at Gandang Nicole, magaling po ba si Ryan Kelly na Lakers? At totoo po ba, possible po na maging Lakers din si LBJ? Pati si Akisha, Chloe at Maymay. Thanks po. Ryan Kelly, ano to eh? Malaki na power forward na medyo may decent shot from the... Akala ko nga mag-ano to, mag-first round eh. Taga Duke. Duke University. Oo. Pero ano eh, wala siyang ano eh, no? Hindi pa siya ganun ka-flashy eh. Yung ano eh, no? Then siya parang tipong Blake Griffin na European mabagal na... Hindi naman, dahil naman Blake Griffin. Siguro hindi, Pau Gasol na mabagal. Gano'n? Pero kasi may Pero shooting pwede eh. i-develop eh, no? Kaya pala hindi na rin nagabol na malaki yung Lakers. Hindi, dahil yung sa Duke before, first year niya, 1 point per game. Naging 6 points, naging 11, nagtapos na 12 points. Pwede. And 6 rebounds per game. So kung madi-develop, no? Saka kung aangkop siya Ang problema, yung sistema ni D'Antoni. Faster! Yun lang. To the baseline! Okay, basa tayo. Text. From John Alvin Beltran. Good afternoon, Idol Snow, Gandang Nicole at Pogging Dennis. Sama niyo naman si Mystic Meg. Mystic. Tanong ko lang po, sir, kung mag-start na mag-ensayo ang Barangay Hinebra. Dennis. Parang sabi ko, Monday, no? Monday, July 50 po. Iko-cover ko po yan. So, okay mag-alala mga fans ng Hinebra. Iko-cover namin yan. July 15, lahat. Kailangan pumunta. Dito kayo. Pero antika si Coach, Coach Al Francis kagabi, partner, no? Nung kumain tayo sa Taste of LA, di ba? Ang dami nga natin in-order. Sarap nga ng mga kinain natin, di ba?
Harley Davidson, no? Paglabas, grabe, dumagon nung pag-start niya, Nice. Kaya, Sabay may pumara. sa likod po siya pumarada ng Taste of LA. Ako kami sa harap ni Dennis, di ba? So, nagkita kami sa likod muna. Tapos sinahati ko, syempre, naramdam ko yung dagundo ng motor. Paikot na ganun palabas doon sa... Doon sa tambahin mo yung dulo nun Yung labas, pupunta kayo sa... McDonald's. Ayun, McDonald's. Okay. Macdo ba yun? Jollibee yata yun Ayaw, Macdo. May Jollibee na rin doon no? Dennis, okay. Basa ka man, text. From Nelson of Bulacan, good PM Idol Snow Dennis Nicole. Update naman sa mga NBA free agent na nakapag-sign na ng kontrata. Thanks and more power to PTV Sports. Yung mga San Miguel teams na bigyan na ng contract. NBA to. NBA ba? NBA free agent. Kumausap kasi sa Yung pirmahan partner, bukas pa. Bukas pa. May official na. Meron silang moratorium hanggang July 10. Advance sign na isang araw di ba? So bukas pa yun. And so far, yung mga nag-agree, yun nga, si Dwight Howard sa Lakers, Chris Kaman, 1 year sa LA Lakers, Dwight Howard sa Rockets pala. Rockets na siya. Tapos, sino pa? Si Josh Smith, mukhang Detroit Pistons, nagkasundo. Tapos, yun. Meron pang mga, sila Monta Ellis, sina Andrew Bynum, mga mga free agent. Yung Bynum mukhang ino-offera ng Cleveland Cavaliers. Mukha nga. 2 years daw. Sinabi nga rin sa akin Okay. Pati doon, may source ka. No? Yan pa. Siyempre, okay Marami na. siyang kulit. Andito ka na pala, Sabi Nick. mo? Ano yan? Nahawak mo na yan? Basa na. Uy, my phone yan. Ang ganda niya na. Kaibigan ko si Jaime Alcantara. Okay na sabi. Hi to Russell Miranda and Rickson Katap. Okay. And, Boss George Chua, salamat po sa panonood. Tsaka Boss Rafi Casiao. I'd like to say hello to Selwyn and hello to John Paul Manahan. Hi Dad, hi Mom, hi Lola, hi Camille. Yan. And, ikaw na. Huwag mo na. Ikaw na. Si Lexin Jillian Principe Tamares, ang bago kong Akala ko siya. Jennifer Joy, kapatid ko. Siya yung 6 weeks na At saka si Leo. Wala kang mga namin. Yan. And my wife, Winnie, thank you sa coffee. At saka si Prince Zian Eric, uminom na ng gatas sa bote. Doc Enrique. Very good. Batiin ko si Doc Enrique. Zian. Doc Enrique, salamat sa panonood. Tsaka si Jerison Tevera, dyan po sa Calasiao, Pangasinan. And also si Bullet. Ayan, salamat sa panonood. Thank you. Jong Neri. Ayan, nagpapagaling po si Don Jong Neri, Nasa yata siya, doon sa yung paa mo kasi niya, parang i-amputate na. Hindi, malaki pala siya, lumalakad. Malaki siya, lumalakad. Nagulat siya. Salamat po sa Barakabul Energy ko na Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianas D, Ma'am Cherry, tsaka kay Boss Rafi Casiao. Thank you so much. Axel 360, Mr. Way Ortiz, Philip Golo, wala rasa niya malapas at Arvin Noah. Tsaka kay Triathlon Association of the Philippines President, Tom Carrasco. Tom Carrasco, di ba? Ang ganda nga ng back t-shirt. Chairman ng POC. Salamat po sa aking t-shirt ngayon. The best NSA, bar none. Sa Relito Central, thank you so much. Ako po ang inyong coach, Badwa. Next, Yason. Nicole Ramos. Dennis Principe. PBA Lifestyle Shirt, thank you so much. Ako po ang PTV Sports. Kami na mauna. Magandang umaga na. Sabi. Global Pinoy.